Anong tingin mo sa sarili mo, Fiorella? Isang tunay na ilustre? Isang hamak na katulong ka lang na binihisan ko para hindi ako mapahiya sa harap ng maraming tao? Huwag mong isipin na ang singsing na yan ay tiket mo para maging kapantay namin. Ang mga salitang yun ni Rico ay parang mga patalim na bumaon sa puso ni Fiorella. Ngunit mas pinili niyang manahimik. Sa mga sandaling iyon, siya ay nakaluhod sa malamig at malupit na sahig ng kanilang malawak na kusina. Ang kanyang mga kamay, nagasgas na sa maghapong gawaing bahay, ay abala sa pagpapakintab ng mamahaling sapatos na gagamitin ni Rico para sa kanyang malaking selebrasyon bukas. Sa tabi nito ay ang sapatos din ng kanyang biyenan na si Doña Consolacion na tila naghihintay din ng kanyang pagsisilbi. Habang hinihimas ng basahan ang balat ng sapatos, naramdaman ni Fiorella ang bahagyang bigat sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Doon ay nakatago ang isang puting stick na may dalawang pulang guhit, isang lihim na nagdala sa kanya ng panandaliang ligaya sa gitna ng impyerno. Buntis siya. Pagkatapos ng 3 taon ng pangungutya at pagpaparamdam na siya ay baog, sa wakas ay biniyayaan siya ng langit. Akala niya, ang balitang ito ang magiging susi para mahalin siya ni Rico. Akala niya, ito na ang magpapalambot sa pusong bato ng kanyang asawa. Ngunit ang bawat kuskos niya sa sapatos ay tila pagsisisi. Ang bawat patak ng pawis na humahalo sa amoy ng shoe polish ay simbolo ng kanyang unti-unting paglaho bilang tao. Hindi na niya maramdaman ang kanyang mga tuhod. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang ibong nakakulong sa rehas. Isang nakakabinging tunog ng cellphone ang bumasag sa katahimikan. Hindi yon kay Rico, kundi ang sarili niyang lumang telepono na nakapatong sa mesa. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa asawa mo, pumunta ka sa Hotel Regency, room 402. Ngayon na, nanginig ang kanyang mga daliri. Ang takot at hinala na matagal na niyang ibinaon ay biglang sumabog. Sa gitna ng pagkalito, iniwan niya ang lahat at nagtungo sa nasabing lugar. Bit-bit ang huling piraso ng tiwala na mayroon siya. Pagdating sa pintuan ng silid, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto na hindi nakalock. Ang tumambad sa kanya ay isang tanawing mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya. Si Rico, ang lalaking ipinagluluto niya, ipinaglilinis niya, at pinagdarasal niya gabi-gabi, ay nasa bisig ng ibang babae, si Isabela. Ang tawa ni Rico, ang tawang hindi kailanman ibinigay sa kanya, ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Rico? Ang tanging lumabas sa kanyang tuyong labi. Ang gulat sa mukha ni Rico ay mabilis na napalitan ng puot. Walang bakas ng pagsisisi, walang bakas ng pagmamahal. Tumayo ang lalaki at mabilis siyang nilapitan. Hinawakan siya ng mahigpit sa braso at kinaladkad palabas sa pasilyo, malapit sa matarik na hagdanan ng hotel. Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? Ang kapal din ng mukha mong guluhin ako. Ang sigaw ni Rico habang nanlilisik ang mga mata. Rico, buntis ako. May anak na tayo. Pagmamakaawa ni Fiorella, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng mga luha. Ngunit ang tugon ni Rico ay isang marahas na pagtulak. Isang tulak na tila nais siyang burahin sa mundong ito. Ang katawan ni Fiorella ay nawalan ng balanse. Ang huling nakita niya ay ang malamig na mukha ni Rico bago siya tuluyang bumulusok pababa sa mga baitang ng hagdan. Ang tunog ng kanyang katawan na tumatama sa bawat baitang ay tila isang malupit na musika. At sa bawat pagtama, isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang namamatay. Nang huminto ang lahat, ang tanging naramdaman niya ay ang matinding hapdi sa kanyang puson at ang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang mga hita. Bumabasa sa malamig na semento. Sa gitna ng kanyang papalayong malay,
Nakita niya ang anino ng kanyang biyenan, si Doña Consolacion, na nakatayo sa tuktok ng hagdan sa tabi ni Rico. Walang ambulansyang tinawag, walang tulong na dumating. Sayang ang dugong iyan, Fiorella, pero mas sayang ang pangalang dinungisan mo, ang malamig na bulong na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan. Ito na ba ang kabayaran sa pagmamahal ko ng buo sa mga taong ang tanging alam ay manira ng buhay? Bakit ang langit na nagbigay ng himala sa aking sinapupunan ay hinayaan din itong bawiin sa pinakamalupit na paraan? Ang bawat patak ng gamot mula sa bote ng dextrose ay tila isang mabagal na orasan na nagpapaalala kay Fiorella sa bawat segundong nawawala sa kanyang buhay. Sa loob ng puting silid na yon, kung saan ang amoy ng antiseptiko ay sumasakal sa kanyang hininga, tanging ang sarili niyang mahinang paghikbi ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang kamay na nanginginig at tila walang buto ay dahan-dahang gumapang patungo sa kanyang tiyan. Ang dating pag-asang nararamdaman niya roon, ang munting buhay na akala niya ay magiging simula ng kanyang kaligayahan, ay wala na. Isang malaking espasyo ng kahungkagan ang naiwan, isang sugat na hindi kayang tahiin ng kahit sinong doktor. Nabalik lamang ang kanyang diwa sa realidad nang marinig niya ang matunog na hakbang ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ang dumating. Ang aura ng kapangyarihan at lamig na dala ng hangin ay sapat na para kilalanin ang kanyang biyenan. Lumabas muna kayo. Gusto kong mapag-isa kasama ang manugang ko. Ang mariing utos ni Doña Consolacion sa nurse na nag-aayos ng kumot ni Fiorella. Walang nagawa ang nurse kundi ang yumuko at mabilis na lisanin ang silid. Nang sumara ang pinto, tila lalong naging masikip ang paligid. Huminto ang matandang babae sa paanan ng kama. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa, kundi puno ng pandidiri. Tingnan mo ang sarili mo, Fiorella. Napakagulo, napakarumi. Ganyan ba ang asawa ng isang ilustre? Ang panimula ni Doña Consolacion, ang kanyang boses ay parang haplit ng latigo. Alam mo ba ang idinulot mong kahihiyan sa amin kagabi? Kung hindi ko pa ginamit ang mga koneksyon ko, bukas na bukas ay headline na ng mga pahayagan ang tungkol sa iskandalong ginawa mo sa Regency. Iskandalo? Ang mahinang tanong ni Fiorella, ang kanyang boses ay paos at halos hindi lumalabas sa lalamunan. Nakita ko po. Nakita ko si Rico na may kasamang iba. Itinulak niya ako. Pinatay niya ang anak ko. Tumahimik ka. Ang mabilis na putol ng matanda. Huwag na huwag mong ituturo ang daliri mo sa anak ko. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka nawalan ng bata. Anong ginagawa mo sa hotel na yon sa ganoong oras? Sinusundan mo siya dahil sa selos mong walang basehan? Ang kawalan mo ng tiwala, Fiorella, ang pumatay sa dinadala mo. At ngayon, gusto mo pang idamay ang pangalan ni Rico sa kapabayaan mo? Ang bawat salita ni Doña Consolacion ay tila isang mabisang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang lakas ni Fiorella. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng lahat ng dugo at sakit na naranasan niya, siya pa rin ang pinalalabas na may sala. Ito ang sining ng gaslighting na matagal nang ginagawa sa kanya sa loob ng bahay na yon. Ang gawin siyang baliw sa harap ng katotohanan. Let's be realistic here, Hija. Pagpapatuloy ng matanda habang dahan-dahang binubuksan ang kanyang mamahaling designer bag. Naglabas siya ng isang folder at isang gintong pluma. You've always been a liability. Ang utang na loob mo sa amin, mula nang pulutin ka namin sa hirap, ay sapat na para bayaran mo ng buong buhay mo. Pero mukhang hindi sapat ang pasasalamat mo. This marriage is a mistake, and I am correcting it now. Inilapag niya ang mga papel sa ibabaw ng kumot ni Fiorella. Ang mga salitang petition for annulment at affidavit of voluntary separation ay tila nagliliyab sa paningin ng dalaga. Pirudahan mo iyan. Sa ilalim ng kasunduang ito,
Aaminin mo na ikaw ang nagpabaya sa iyong sarili, kaya ka nakunan. Aalis ka sa buhay ni Rico ng tahimik at walang dala. In exchange, hindi ka namin kakasuhan ng adultery. Yes, Fiorella. May mga litrato kami na magpapatunay na nakikipagkita ka sa ibang lalaki bago ang insidente. Madaling gumawa ng ebidensya kung may pera ka. Wala akong ginagawang masama. Hindi ko pipirmahan yan. Ang umiiyak na sagot ni Fiorella, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang puti ng kama. Lumapit ang donya. Hinawakan ng panga ni Fiorella at itinaas ito ng marahas. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay humahalo sa amoy ng gamot. Isang kombinasyong nakakasuka. Makinig ka sa akin. Ikaw na anak ng isang labandera. Kung hindi mo ito pipirmahan, titiyakin ko na mabubulok ka sa kulungan bago pa man gumaling ang mga sugat mo. Sisirain ko ang pangalan mo hanggang sa wala nang tumanggap sa'yo kahit nakatulong. Huwag mong susubukan ang pasensya ko. You are nothing compared to the illustre name. Ang bata, isang pagkakamali lang yon. Marahil ay hindi rin naman yon dugo ng anak ko. Ang huling pangungusap na yon ang nagpadurog sa huling pader ng katatagan ni Fiorella. Ang kanyang anak, ang kanyang anghel, ay itinanggi ng sarili nitong pamilya. Sa gitna ng labis na takot para sa kanyang kinabukasan at ang matinding pagod ng kanyang katawan at kaluluwa, naramdaman ni Fiorella ang pagbagsak ng kanyang paninindigan. Gamit ang nanginginig na kamay, kinuha niya ang pluma. Ang bawat kurit ng tinta sa papel ay tila paghiwa sa kanyang sariling balat. Pinirmahan niya ang kanyang kalayaan, ngunit kalayaan itong puno ng pait at kawalan ng katarungan. Good girl! Ang nakakasuyang puri ng matanda, sabay hablot sa mga papel. Ngayon, pagkatapos ng 2 oras, kailangang wala ka na rito. May mga tauhan ako na maglalabas sa'yo. Huwag ka nang susubok na tumapak muli sa Forbes Park o lumapit kay Rico. Manatili ka sa kung saan ka nararapat, sa putikan. Lumabas ang donya nang hindi man lang lumingon. Naiwan si Fiorella na nakatitig sa kisame. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong balon. Wala nang luhang mailabas. Ngunit sa ilalim ng matinding pighati, may isang munting baga na nagsimulang magningas. Isang pagtatanong na hindi na tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa halaga ng kanyang pagkatao. Habang hinihintay ang pagdating ng mga tauhan na magtatapon sa kanya sa lansangan, nahulog ang paningin ni Fiorella sa isang lumang basahan na naiwan ng Nurse Cecilia. Naalala niya ang sapatos na pinapakintab niya kagabi. Napagtanto niya na sa loob ng 3 taon, hindi lang sapatos ang nilinis niya, kundi pati ang mga maruming budhi ng pamilyang ito gamit ang kanyang sariling dangal. Ang bawat hakbang ni Fiorella sa kalsada ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang maliit na bag na luma na naglalaman ng kanyang iilang kagamitan ay tila tumitimbang ng 1 tonelada, habang ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin mula sa panghihina. Ngunit hindi ang pisikal na sakit ang pinakamabigat na pasanin, kundi ang mga tingin ng mga taong dati ay bumabati sa kanya ng may ngiti. Ngayon, ang mga ngiting iyon ay napalitan ng mga mapanirang bulong na tila mga bubuyog na humuhuni sa paligid. Iyan ang babaeng pinalaya sa Forbes Park, di ba? Sayang, akala mo ay napakabait, iyon pala ay may kalaguyo. Ang narinig niyang sambit ng isang tindera sa palengke habang siya ay dumaraan. Hindi siya lumingon, ngunit ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang likuran. Mas masakit pa sa mga sugat na natamo niya sa hagdanan. Sa isang electronics shop na nadaraanan niya, tumigil ang mundo ni Fiorella. Sa malalaking screen ng telebisyon doon ay bumungad ang mukha ni Rico. Nakasuot ito ng isang malinis na barong, mukhang malungkot, ngunit nananatiling gwapo. Ito ang kanyang exclusive interview. I loved her with all my heart, ang sabi ni Rico sa screen, habang ang kanyang boses ay tila galing sa isang aktor na nag-iensayo. But sometimes, love is not enough to keep someone faithful. It hurts to lose a child,
But it hurts more to know that the woman I trusted was never truly mine. Pinatawad ko na siya at sana ay makahanap siya ng kapayapaan sa kung saan man siya naroroon. Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa mga labi ni Fiorella. Ang victim na si Rico Ilustre ay muling nakuha ang simpatiya ng publiko habang siya ay nabaon sa putika ng maling akala. Ang sining ng panlilinlang ng mga Ilustre ay walang kapantay. Ginawa nilang bayani ang isang taksil at ginawang kontrabida ang biktima. Sinubukan ni Fiorella na humanap ng trabaho. Nagtungo siya sa mga maliliit na opisina, sa mga laboratorio kung saan maaari niyang gamitin ang kanyang talino sa matematika at pisika. Ngunit sa tuwing makikita nila ang kanyang pangalan, ang mga pintuan ay mabilis na sumasara. Pasensya na, Miss Fiorella. Hindi namin kailangan ng empleyadong may ganitong klaseng reputasyon. Masama ito sa imahe ng kumpanya. Ang malamig na sabi ng isang HR manager bago pa man siya makaupo. Ang kanyang nakaraan na binuo ng mga kasinungalingan ni Doña Consolacion ay naging isang anino na sumasakal sa kanyang kinabukasan. Nang dapit hapon na, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang liblib na bahagi ng sementeryo. Doon, sa isang sulok na malayo, sa mga marangyang puntod, matatatagpuan ang isang maliit na bunton ng lupa. Walang marmol, walang nakaukit na pangalan, isang hindi kilalang himlayan para sa isang batang hindi man lang nabigyan ng pagkakataong huminga. Iyon ang huling regalo ng mga Ilustre sa kanya, isang anonimong libingan. Lumuhod si Fiorella sa harap ng puntod. Ang kanyang mga tuhod ay dumikit sa maruming lupa, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng mga komplikadong formula at panulat, ay dahan-dahang gumapang sa mga ligaw na damo na tumutubos sa ibabaw ng puntod. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid. Tanging ang tunog ng hangin na humahampas sa mga tuyong dahon ang maririnig. Sa mga sandaling ito, ang imahe ng isang matalinong babae ay naglaho. Ang natira na lamang ay isang inang naglulunsad ng sariling pakikipaglaban sa pighati. Gamit ang kanyang mga kuko na puno na ng dumi at bahagyang dumudugo, isa-isang binunot ni Fiorella ang mga damo. Ang bawat damo na kanyang nabubunot ay tila isang bahagi ng kanyang puot na nais niyang alisin sa kanyang puso. Ang bawat gasgas sa kanyang mga daliri ay nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay, na sa kabila ng pagdurog ng mundo sa kanyang pagkatao, ang kanyang dugo ay nananatiling mainit. Sa gitna ng kanyang pagluha, ang mga mata ni Fiorella ay unti-unting nagbago mula sa panghihina patungo sa isang matigas at malamig na determinasyon. Hindi ko hahayaang manatili kang walang pangalan, anak. Ang bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay tila isang sumpa. At hindi ko hahayaang manatiling malinis ang mga pangalang pumatay sa atin. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang makarinig siya ng marahang paghinto ng gulong sa hindi kalayuan. Ang tunog ng makina ng isang sasakyan ay unti-unting nawala, na sinusundan ng pagbukas at pagsara ng pinto nito. Ang alikabok na tinangay ng hangin ay dahan-dahang humupa na naglalantad sa isang itim at makintab na sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada ng sementeryo. Isang matangkad na anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Hinaharangan ang huling sinag ng papalubog na araw. Nanatiling nakaluhod si Fiorella. Ang kanyang mga kamay ay puno ng lupa at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit nang tumingala siya, hindi galit o pangungutya ang nakita niya sa mga mata ng estranghero, kundi isang lalim ng pag-unawa na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang lalaki ay tumigil ilang hakbang mula sa kanya, nakasuot ng isang simpleng polo at may dalang isang puting bulaklak. Hindi ito si Rico, hindi rin ito isa sa mga tauhan ni Doña Consolacion na narito para muli siyang saktan. Fiorella, ang mahinang tawag ng lalaki. Ang boses nito ay parang isang pamilyar na himig mula sa kanyang nakaraan. I've been looking for the person who solved the resonance problem in the Ilustre satellite design.
Hindi ko akalain na dito kita matatagpuan. Napakunot ang noo ni Fiorella. Ang kanyang puso ay tila nakalimot sa pagtibok. Paano nalaman ng taong ito ang tungkol sa kanyang mga gawa na pilit na ibinaon at ninakaw ng kanyang asawa? Sino ang lalaking ito na tila nakakakita sa kanya sa gitna ng kanyang pagtatago sa dilim? Sa gitna ng sementeryo, kung saan ang tanging saksi ay ang mga luntiang damo at ang malamig na hangin, naramdaman ni Fiorella ang kakaibang presensya ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Dahan-dahang inilahad ng lalaki ang kanyang kamay, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang taong pantay ang tingin sa kanya. Dr. Mateo Valeriano, ang pakilala nito. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng giniginaw na pagkatao ni Fiorella. I am a physicist at matagal ko nang pinag-aaralan ang mga calculations na isinumite ni Rico Ilustre para sa National Satellite Project. Alam kong hindi siya ang utak sa likod ng mga formula na yon. Ang bawat equation ay may kaluluwa, Fiorella. At ang kaluluwang iyon ay hindi kay Rico. Sa'yo iyon, hindi ba? Napasinghap si Fiorella. Sa loob ng 3 taon, siya ang naging anino sa likod ng bawat tagumpay ni Rico. Siya ang gumagawa ng mga mahihirap na computations habang si Rico ang tumatanggap ng palakpak. Ngayon, sa unang pagkakataon, may isang taong nakakita sa kanyang tunay na halaga sa kabila ng dumi sa kanyang mga kamay at ang mantsa sa kanyang reputasyon. Hindi agad nakasagot si Fiorella. Sa halip, tiningnan niya ang kanyang mga palad na puno ng lupa mula sa puntod ng kanyang anak. Ang kaibahan ng kanyang kalagayan sa lino at ayos ng lalaki sa kanyang harap ay tila isang malaking pader. Bakit niyo ako hinahanap? Ang mahinang tanong ni Fiorella. Wala na akong halaga, Dr. Valeriano. Isa na lang akong basura sa mata ng lahat. Pinalayas ako, nawalan ako ng anak. At wala na akong kahit ano. Dahan-dahang lumuhod si Mateo sa tabi niya, hindi inaalintana kung madumihan ang kanyang mamahaling pantalon. Kinuha niya ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at banayad na kinuha ang kamay ni Fiorella para punasan ang putik sa mga daliri nito. Ang bawat haplos ng panyo ay tila nagtatanggal hindi lang ng dumi, kundi pati na rin ng bahagi ng kanyang kahihiyan. Ang brilyante. Kahit ibaon mo sa putikan, brilyante pa rin, Fiorella, ang sabi ni Mateo habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Don't let them win by staying here and rotting. Rico Ilustre is building a career out of your brain while you are here, weeping for a past that doesn't deserve you. I have a proposal. May scholarship program sa Amerika para sa mga advanced astrophysics research. I can help you get there. I can help you find your voice again. Napatigil ang paghinga ni Fiorella. Ang Amerika ay tila isang panaginip, isang lugar na napakalayo sa impyernong kinasasadlakan niya. Bakit niyo gagawin ito para sa akin? Because science needs people like you. And because I hate thieves, ang diretsong sagot ni Mateo. Give me one reason why you should stay here and suffer, when you can be the person who reaches the stars. Isang matinding pakikipaglaban ang naganap sa loob ni Fiorella. Ang kaisipang iwanan ang puntod ng kanyang anak ay nagdudulot ng kirot. Ngunit ang kaisipang manatiling biktima ni Rico at Doña Consolacion ay mas masakit. Naalala niya ang malamig na bulong ng kanyang biyenan. Manatili ka sa kung saan ka nararapat, sa putikan. Sa mga sandaling iyon, isang bagong uri ng apoy ang naramdaman ni Fiorella. Hindi ito ang apoy ng pighati, kundi ang apoy ng pagbangon. Dahan-dahan siyang tumayo sa tulong ni Mateo. Mula sa kanyang bag, naglabas si Mateo ng isang bagong notebook, isang kwaderno na ang mga pahina ay kasing puti ng mga ulap sa langit. Inabot niya ito kay Fiorella. Isulat mo dito ang lahat ng mga formula na ninakaw nila. Isulat mo dito ang iyong bagong buhay, ang sabi ni Mateo. Ang pagtanggap ni Fiorella sa notebook na yon ay tila pagtanggap
sa kanyang bagong tadhana. Ang pandama niya sa makinis na balat ng kwaderno ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Nabalik lamang ang atensyon ni Fiorella sa paligid nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang bumubuntot sa kanila mula sa malayo. Sa gilid ng kalsada ng sementeryo, isang itim na SUV ang nakatigil. Ang salamin nito ay madilim, ngunit ramdam ni Fiorella ang isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanila mula sa loob. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Ang sasakyang yon ay pamilyar. Iyon ang sasakyang madalas gamitin ni Rico kapag nais nitong magmanman ng hindi napapansin. Sa loob ng sasakyang yon, mahigpit na nakahawak si Rico sa manibela. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit habang pinapanood ang kanyang asawa. Ang babaeng akala niya ay tuluyan na niyang nadurog, na tinutulungan ng isang lalaking tulad ni Mateo Valeriano. Isang hindi maipaliwanag na pagseselos at takot ang gumapang sa kanyang sistema. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang makita si Fiorella na may kasamang ibang lalaki ay tila isang sampal sa kanyang pagkalalaki. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan ni Rico palayo, naiwan si Fiorella na nakatitig sa notebook. Ang simula ng kanyang pagtakas ay narito na, ngunit alam niyang ang anino ng pamilyang ilustre ay hindi basta-basta maglalaho. Handa ka na ba? Ang tanong ni Mateo habang binubuksan ang pinto ng kanyang sasakyan para kay Fiorella. Tumingin si Fiorella sa langit, kung saan ang mga unang bituin ay nagsisimulang magpakita. Handa na akong lumipad, Dr. Valeriano, kahit gaano pa kataas ang kailangang lakbayin. Ang bawat hininga ni Fiorella sa bansang banyaga ay tila puting usok na mabilis na naglalaho sa gitna ng nagyayelong hangin. Malayo na siya sa Pilipinas, libu-libong milya ang layo mula sa malupit na mansyon ng mga ilustre, ngunit ang lamig ng Amerika ay hindi sapat para pawiin ang apoy ng pighati na nananatiling naglalagablab sa kanyang dibdib. Sa maliit at simpleng silid na inuupahan niya malapit sa universidad, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya tuwing sasapit ang gabi. Dito, sa gitna ng mga matatayog na gusali at mga taong hindi marunong tumingin sa nakaraan, sinubukan ni Fiorella na buuin ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pamilyar sa amoy ng shoe polish at sabon panlaba, ay pamilyar na ngayon sa amoy ng tinta at mga lumang pahina ng libro. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang isang alaala na hindi kayang burahin ng anumang distansya. Napanaginipan niya ang isang munting silid na puno ng sikat ng araw at isang duyan na dahan-dahang gumagalaw. Sa kanyang panaginip, nararamdaman niya ang bigat ng isang sanggol sa kanyang mga bisig, isang init na tila tunay na tunay. Ngunit sa sandaling susubukan niyang tingnan ang mukha ng bata, ang lahat ay nagiging itim at ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang katawan na tumatama sa matitigas na baitang ng hagdan. Nagising si Fiorella na basang-basa ng pawis sa kabila ng lamig. Ang kanyang mga kamay ay automatikong humawak sa kanyang tiyan, naghahanap ng buhay na wala na. Ang hapdi ay nananatili, isang muling pagkanganak ng sakit na tila ayaw siyang iwan. Sa dilim ng kanyang silid, tanging ang mahinang ritmo ng kanyang sariling paghinga ang nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang magpatuloy. Ibinuhos ni Fiorella ang lahat ng kanyang lakas sa pag-aaral. Sa laboratorio ng astrophysics, siya ang unang dumarating at ang huling umaalis. Ang mga komplikadong formula ng quantum mechanics at gravitational waves ang naging sandata niya laban sa depresyon. Kapag nakaharap siya sa pisara na puno ng mga equation, nakakalimutan niya na siya ang labanderang asawa na itinakwil ng mga ilustre. Doon, siya ay isang henyo. Doon, may kontrol siya sa bawat numero. Hindi katulad ng kanyang buhay na pinaglaruan ng iba. Isang hapon, habang lumalabas siya mula sa gusali ng universidad, naramdaman ni Fiorella ang pagbagsak ng maliliit at mapuputing butil mula sa langit.
Ito ang kanyang unang taglamig. Ang bawat piraso ng niyebe ay dahan-dahang lumalapag sa kanyang balat, tila mga malamig na halik mula sa kalawakan. Napahinto si Fiorella at dahan-dahang itinaas ang kanyang muka sa langit. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi pilit. Isang ngiting puno ng pag-asa. Ang buong mundo ay nababalot ng puti. Tila isang malaking pambura na binubura ang lahat ng dumi at sakit sa paligid. Para sa kanya, ang niyebe ay simbolo ng kanyang bagong simula. Malinis, payapa, at malaya mula sa anino ng kahapon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya na sa kabila ng lahat ng nawala, mayroon pa siyang puwang sa mundong ito. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabasag nang makauwi siya sa kanyang apartment. Isang pakete mula sa Pilipinas ang naghihintay sa kanyang pintuan. Galing iyon kay Nanay Rosa, ang tanging taong nanatiling tapat sa kanya. Sa loob ng pakete, bukod sa ilang lokal na kagamitan, ay may isang pahina ng dyaryo na sadyang ipinadala para sa kanya. Ang headline ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Ang kasal ng siglo, Rico Ilustre at Isabela Monteverde, nag-isang dibdib sa isang marangyang seremonya. Nakatitig si Fiorella sa litrato ni Rico na nakangiti. Suot ang isang mamahaling tuksido habang nasa tabi nito si Isabela na nakasuot ng puting bestida na tila gawa sa mga pangarap na ninakaw mula sa kanya. Ang kanilang kaligayahan ay nakalimbag sa bawat piksel ng papel. Isang masayang pagdiriwang na itinayo sa ibabaw ng kanyang pagkawasak at ng dugo ng kanyang anak. Naramdaman ni Fiorella ang panginginig ng kanyang mga daliri habang hawak ang papel. Ang lamig ng Amerika ay biglang naglaho, napalitan ng isang nagbabagang puot na muling nagising mula sa kailaliman ng kanyang puso. Sila ay nagsasaya habang siya ay narito, nakikipaglaban para sa bawat hininga. Sa ilalim ng balitang iyon, may isang maliit na detalye tungkol sa bagong proyekto ni Rico. Isang satellite project na may mga technical na problemang hindi pa rin maresolba. Isang mapait na ngiti ang sumulpot sa mga labi ni Fiorella. Alam niya ang bawat sulok ng proyektong iyon. Alam niya kung bakit ito mabibigo. Habang hinihimas niya ang notebook na ibinigay ni Mateo, isang matigas na pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang paglimot. Ang tunay na paghilom ay ang pagkakaroon ng lakas na harapin ang mga Diyos-Diyosang nanakit sa kanya at ipakita sa kanila na ang labanderang itinapon nila ay ang siyang may hawak ng kanilang kapalaran. Isang sulat ang nakalakip din sa loob ng pakete at nang mabasa niya ang huling pangungusap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Fiorella. Fiorella, mag-ingat ka. May mga taong nagtatanong na tungkol sa kinaroroonan mo rito sa Maynila. Hindi pa tapos si Doña Consolacion sa'yo. 5 taon, sapat na panahon para gawing isang ganap na reyna ang isang dating alipin at sapat na panahon para ang isang sugat ay maging isang matigas na pilat. Nang lumapag ang eroplano sa mainit at pamilyar na lupa ng Maynila, naramdaman ni Fiorella ang pagdampi ng malagkit na hangin sa kanyang balat. Hindi na ito ang hangin na dati ay tila sumasakal sa kanya. Ito na ang hangin ng isang mundong handa niyang sakupin. Sa loob ng 5 taon sa Amerika, ang bawat pait na ipinalunok sa kanya ng mga ilustre ay ginawa niyang lakas. Ang bawat gabing umiyak siya para sa kanyang anak ay naging determinasyon para makuha ang pinakamataas na karangalan sa larangan ng agham. Wala na ang babaeng nakayuko. Wala na ang babaeng laging may bakas ng sabon at dumi sa mga kuko. Ang bumaba sa sasakyang panghimpapawid ay si Dr. F.M. Solar, isang pangalan na nangingibabaw sa mga pandaigdigang journal ng astrophysics. Solar, hango sa salitang araw, dahil isinumpa niya sa sarili na hinding-hindi na siya muling magtatago sa anino ng kahit na sino. Suot ang isang itim na business suit na lapat sa kanyang katawan at suot ang isang pares ng salamin
na nagbibigay ng awtoridad sa kanyang mga mata. Naglakad si Fiorella sa loob ng airport. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang matatag na ritmo ng katarungan, isang tunog na walang pasubali at puno ng kumpiyansa. "Welcome back, Dr. Solar," ang bati ng isang mataas na opisyal ng gobyerno na naghihintay sa kanya sa VIP lounge, kasunod ang ilang mga bodyguard. "Ang buong bansa ay umaasa sa inyo para iligtas ang National Satellite Project. Kayo lang ang may kakayahang ayusin ang mga kalkulasyon na nagpapasakit sa ulo ng ating mga lokal na kumpanya." Isang tipid na ngiti ang ibinigay ni Fiorella. "Gagawin ko ang lahat para sa bayan, Secretary. Nabalitaan ko ngang may malaking aberya sa huling phase ng launch. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang opisina na puno ng mga blueprint at nakakalat na papel, ang isang lalaki ay halos mabaliw na sa galit. Si Rico Ilustre ay hindi na ang guwapong kagalang-galang na kinalakihan ng lahat. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at ang kanyang mga mata ay puyat mula sa ilang linggong pagtatangka na ayusin ang isang error sa system na hindi niya maunawaan. "Bakit hindi niyo mahanap ang mali?" Ang sigaw ni Rico sa kanyang mga tauhan, habang padabog niyang ibinabagsak ang kanyang mga kamay sa mesa na nagdulot ng paglipad ng ilang mga dokumento sa sahig. "Binabayaran ko kayo ng malaki. Isang maliit na computation lang yan." "Sir, ang problema po ay nasa core logic ng orbital stabilization. Ang system na ginamit natin, tila may kulang na piraso mula sa orihinal na design na isinumite nyo 5 taon na ang nakalilipas." Ang sagot ng isang junior engineer na nanginginig sa takot. Namutla si Rico. Alam niya kung ano ang kulang. Ang orihinal na design ay gawa ni Fiorella at ang huling bahagi ng formula na yon ay hindi na niya nakuha bago niya ito pinalayas. Sa loob ng 5 taon, nagawa niyang itago ang kanyang kakulangan sa pamamagitan ng panunulad. Ngunit ngayon, sa harap ng isang napakalaking proyekto, ang katotohanan ay unti-unti na siyang hinahabol. "May solusyon na po, sir," dagdag ng engineer. Inatasan ng Department of Science and Technology ang isang world-class expert mula sa Amerika para i-supervise ang proyekto natin. Darating siya bukas para sa isang audit. Siya raw ang tinatawag nilang the Architect of Stars. Huminga ng malalim si Rico, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. "Mabuti. Siguraduhin niyo na maayos ang lahat para sa pagdating niya. Kailangan nating makuha ang suporta ng expert na ito para hindi tayo tuluyang bumagsak." Hindi alam ni Rico na ang expert na inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay ang parehong babae na 5 taon na ang nakalilipas ay dugo ang iniwan niya sa paanan ng hagdan. Habang nakatingin si Fiorella sa bintana ng kanyang hotel room, pinapanood ang mga ilaw ng Maynila na tila mga bituin sa lupa. Naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot. Ang bawat gusali na nakatayo, ang bawat kalsada na dati ay naging saksi sa kanyang paghihirap, ay tila bumubulong sa kanya ng pagbati. Kinuha niya ang kanyang tablet at tiningnan ang schedule para sa susunod na araw. Isang pangalan ang nakasulat sa listahan ng mga kumpanyang kailangang i-audit. Ilustre Aerospace and Defense. Dahan-dahang hinaplos ni Fiorella ang kanyang leeg, kung saan nararamdaman pa rin niya ang tila hapdi ng mga salitang itinapon sa kanya noon. Isang matigas na determinasyon ang bumalot sa kanyang mukha. Ang oras ng pagtatago ay tapos na. Ang bukas ay hindi lamang simula ng isang trabaho, kundi simula ng pagguho ng bawat pader na binuo ng mga ilustre sa ibabaw ng kasinungalingan. Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang makatanggap siya ng isang pribadong mensahe mula kay Mateo. "Handa ka na bang makita ang kanilang mga mukha?" Tumingin si Fiorella sa salamin at ang nakita niya ay hindi na ang biktima, kundi ang hukom. "Higit pa sa handa, Mateo, gusto kong makita kung paano sila luluhod sa harap ng katotohanang pilit nilang pinatay." Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paghahanda,
Isang hindi inaasahang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Isang numero na matagal na niyang binura, ngunit ang pagkakaayos ng mga digit ay tila nakaukit na sa kanyang gunita. Ang tawag ay nanggagaling sa loob ng mansyon ng mga ilustre. Kahit kailan, hindi mabibili ng pera ang talinong hindi naman sayo, Engineer Ilustre. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Fiorella habang nakaupo siya sa loob ng kanyang malawak at modernong opisina sa National Research Institute. Ang silid ay nababalot ng bahagyang kadiliman. Tanging ang asul na liwanag mula sa mga computer monitor ang nagbibigay ng anyo sa paligid. Nakatalikod ang kanyang malaking leather chair sa pintuan, nakaharap sa malawak na bintana kung saan tanaw ang abalang kalsada ng Maynila. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay bumasag sa katahimikan ng silid. Narinig ni Fiorella ang mabibigat at tila nagmamadaling hakbang ng isang lalaki. Alam niya ang bawat ritmo ng mga hakbang na iyon. Mga hakbang na dati ay nagdudulot sa kanya ng takot. Ngunit ngayon, ay nagdudulot na lamang ng matinding pandidiri. Dr. Soler, pasensya na sa pag-abala, ako si Rico Ilustre ng Ilustre Aerospace. Ang bungad ng lalaki, ang boses nito ay puno ng pilit na paggalang at desperasyon. I've been waiting for this meeting for weeks. Ang proyekto namin, ang National Satellite Project, ay nasa kritikal na yugto. Kailangan namin ang inyong expertise para maayos ang huling phase ng launch. Nanatiling tahimik si Fiorella. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri na nakapatong sa braso ng upuan, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang bawat hininga ni Rico na naririnig niya ay tila isang maruming hangin na pilit pumapasok sa kanyang teritoryo. Nabalitaan ko ang tungkol sa inyong mga nagawa sa NASA. Pagpapatuloy ni Rico habang dahan-dahang lumalapit sa mesa. Bilib ako sa inyong galing. Actually, the core design of this satellite is my brainchild. Mayroon lang kaming kaunting technical glitch sa orbital stabilization na alam kong kayo lang ang makakasolve. If we pull this off, it will be the biggest achievement in Philippine history. At syempre, ang pangalan niyo ay mapapapasama sa kasaysayan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Fiorella na hindi nakikita ni Rico. My brainchild. Ang kapal ng mukha ni Rico na tawaging sarili niyang gawa ang mga formula na pinagpuyatan ni Fiorella habang naglalaba ng kanyang mga maruming damit. Hanggang ngayon, magnanakaw pa rin siya. Magnanakaw ng talino, magnanakaw ng dangal. Glitch? Ang mahinang tanong ni Fiorella. Pilit na binabago ang timpla ng kanyang boses para hindi agad makilala. O baka naman, may bahagi ng formula na sadyang hindi mo naintindihan dahil hindi naman ikaw ang gumawa? Napatigil si Rico. Ang tunog ng paglunok niya ay narinig sa katahimikan ng silid. I don't understand what you mean, Doctor. I designed it myself. Sadyang may mga external variables lang na hindi namin na-predict. Dahan-dahang inikot ni Fiorella ang kanyang upuan. Ang bawat segundo ng pag-ikot ay tila isang taon ng paghihintay para sa hustisya. Ang liwanag mula sa monitor ay dahan-dahang naglalantad sa kanyang anyo, ang kanyang maayos na buhok, ang kanyang mamahaling suot, at ang kanyang mga matang wala ng bakas ng takot. Nang tuluyan siyang humarap, naramdaman ni Fiorella ang biglang paghinto ng paghinga ni Rico. Ang lalaki ay napaatras ng isang hakbang, ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang panga ay tila nawalan ng lakas. Dr. Soler, ang nauutal na sambit ni Rico. Fiorella, is that you? Ang amoy ng mamahaling pabango ni Fiorella ay humalo sa hangin ng silid, isang sopistikadong amoy ng sandalwood at jasmine. Sa ilong ni Rico, ang amoy na ito ay tila isang pamilyar na himig mula sa nakaraan. Ngunit hindi na ito ang amoy ng sabon panlaba na dati niyang ikinahihiya. Ito ang amoy ng tagumpay. Ang amoy ng isang babaeng hindi na niya kayang abutin.
Engineer Ilustre. Ang boses ni Fiorella ay kasing lamig ng yelo. O baka dapat kitang tawaging magnanakaw? Sabi mo kailangan mo ng tulong ko para ayusin ang glitch sa iyong gawa? Nakakatawa, hindi ba? Ang taong itinapon mo sa putikan ay siya pa palang kailangan mo para hindi ka tuluyang lumubog. Paano? Paanong naging ikaw ito? Ang tanong ni Rico habang ang kanyang muka ay uente-unting namumula sa halo-halong kahihiyan at gulat. Sabi ni Mama, sabi nila ay naglaho ka na. Ang anino ay naglalaho kapag walang liwanag, Rico. Pero ngayon, ako na ang liwanag na maglalantad sa lahat ng dumi mo, ang sabi ni Fiorella habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtutuos. Gusto mong ayusin ko ang satellite mo. Gusto mong iligtas ang kumpanya mo. Tumitig si Fiorella ng diretso sa mga mata ni Rico. Ang kanyang tingin ay tila isang matalim na kutsilyo. Hihintayin ko ang iyong formal na hiling sa harap ng Board of Directors at gusto kong marinig mula sa sarili mong bibig, sa harap ng lahat, kung sino talaga ang utak sa likod ng proyektong ito. Kung hindi, panoorin mong maging abo ang lahat ng pinaghirapan mong nakawin. Nanginig ang buong katawan ni Rico. Ang kanyang pagkalalaki ay tila nadurog sa harap ng babaeng dati ay inaapak-apakan niya lang. Ngunit sa likod ng kanyang gulat, may isang madilim na balak na nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi siya papayag na sirain siya ni Fiorella. Huwag mong isipin na nanalo ka na, Fiorella. Ang pabulong na banta ni Rico, bagamat halata ang takot sa kanyang boses. Hindi mo kilala ang kaya naming gawin. Isang salita lang ni Mama, muli kang babalik sa pinanggalingan mo. Ngunit bago pa makasagot si Fiorella, ang tunog ng pagring ng kanyang telepono ay bumasag sa tensyon. Ang screen ay nagpakita ng isang live feed mula sa security camera sa labas ng kanyang bahay. Isang itim na van ang nakaparada roon at isang pamilyar na bulto ng babae ang dahan-dahang bumababa. Si Doña Consolacion. Mukhang hindi na kailangang maghintay ng bukas, Rico, ang sabi ni Fiorella habang nakatingin sa screen. Nandito na ang iyong reyna at mukhang hindi siya handa sa sasalubong sa kanya. Bombay. Akala mo ba ay mababago ng 3 letra sa unahan ng pangalan mo ang katotohanang galing ka sa putikan, Fiorella? Kahit magsuot ka pa ng korona, amoy sabon panlaba ka pa rin sa paningin ko. Ang boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa malawak at modernong sala ng bahay ni Fiorella, kasing talim ng isang labaha na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng silid, balot ng mamahaling sutla at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng chandelier, tila isang reyna na sumusuri sa isang teritoryong hindi sa kanya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kapangyarihan, ay bakas ngayon ng isang lihim na takot na pilit niyang itinatago sa likod ng mapanait ng ngiti. Nakatayo lang si Fiorella sa harap ng kanyang malawak na bintana. Dahan-dahang ibinababa ang kanyang tasa ng tsaa sa mesa. Ang tunog ng porselana na dahan-dahang dumidikit sa salamin ay ang tanging ingay na maririnig. Hindi siya lumingon agad. Pinanood muna niya ang anino ng kanyang biyenan na nakalarawan sa bintana. Isang aninong dati ay nagpapadapa sa kanya sa takot. Ngunit ngayon ay tila isang mabuhay na poste na lamang. Hindi ko inaasahan ang pagbisita niyo, Doña Consolacion. Ang boses ni Fiorella ay kasing banayad ng hangin, ngunit kasing lamig ng yelo. Akala ko ay abala kayo sa paghahanda para sa nalalapit na pagbagsak ng Ilustre Aerospace. Dahan-dahang lumingon si Fiorella. Ang kanyang anyo ay nagpabago sa timpla ng hangin sa silid. Kung si Rico ay nadurog sa gulat, ang matandang babae naman ay tila nanigas. Nakita ni Consolacion ang isang babaeng hindi na niya kayang diktahan. Ang bawat kurit sa mukha ni Fiorella ay nagpapakita ng isang talinong mas matayog pa sa anumang pader ng Forbes Park. Huwag mo akong hamunin, bata ka. Ang banta ni Consolacion habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mga perlas,
Isang kilos na nagpapakita ng kanyang pagkabalisa. Pumunta ako rito para ayusin ang gulo na sinimulan mo. Sabihin mo sa akin, magkano? Magkano ang kailangan mo para ayusin ang glitch sa satellite ni Rico at tuluyan ng maglaho sa buhay namin? Alam kong pera lang ang habol mo. Ang mga katulad mo ay laging may presyo. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Fiorella. Isang tawang puno ng pangungutya na nagpasinghap sa matanda. Pera? Akala niyo ba ay mababayaran ng pera ang bawat baitang ng hagdan na naging saksi sa pagkawala ng anak ko? Mababayaran ba ng pera ang 5 taon na itinuring niyo akong patay habang ninanakaw niyo ang bawat formula na isinulat ko? Lumapit si Fiorella sa matanda. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na presyur sa dibdib ni Konsolasyon. Nandito kayo dahil natatakot kayo. Natatakot kayo na sa isang kumpas ng kamay ko, ang pangalang ilustre na ipinagmamalaki nyo ay magiging kasing kahulugan ng salitang magnanakaw at mamatay tao. You're gasping for air, Donya, and I am the only one holding the oxygen. Walang maniniwala sa'yo. Ang sigaw ng matanda, ang kanyang boses ay bahagyang pumyok. May mga papel kaming hawak. May pirma mo ang pag-amin na ikaw ang nagpabaya. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Ang mga papel na pinapirma niyo sa akin habang duguang nakahiga ako sa ospital at wala sa sarili? Ang tugon ni Fiorella habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang tablet sa mesa. May pinindot siyang ilang keys at isang video ang nagsimulang mag-play sa malaking screen sa sala. Ang video ay hindi malinaw, ngunit sapat na para makita ang isang matandang babae na may hawak na pluma. Pilit na inilalagay ang kamay ng isang nanghihinang pasyente sa ibabaw ng dokumento. Isang lihim na kuha mula sa lumang cellphone ni Fiorella na naiwan niyang nakarecord sa ilalim ng unan noong gabing iyon. Namutla si Doña Consolacion. Ang kanyang mga kamay na laging may hawak na tranghat ay nagsimulang manginig nang hindi niya mapigilan. Ang maskara ng kanyang pagiging kagalang-galang ay unti-unting nagkakabitak-bitak. Hindi lang talino ang natutunan ko sa Amerika, Donya. Natutunan ko ring maging handa laban sa mga ahas na tulad nyo. Ang bulong ni Fiorella sa mismong tainga ng matanda. Gusto nyo ng negosyo? Sige, pag-uusapan natin ang presyo. Pero hindi ito tungkol sa pera. Ano? Anong gusto mo? Ang nauutal na tanong ni Konsolasyon habang ang kanyang dating matikas na tindig ay unti-unting naging isang anyo ng pagkatalo. Gusto kong makita ang bawat isa sa inyo na dumaan sa butas ng karayom, ang sabi ni Fiorella habang nakatingin ng diretso sa nanginig na mga mata ng matanda. At magsisimula tayo sa isang pampublikong pag-amin. Bukas, sa harap ng board, sasabihin ni Rico ang katotohanan. Kung hindi, pinutol ni Fiorella ang kanyang pangungusap nang makarinig siya ng isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan sa labas. Mabilis na bumukas ang pinto at pumasok si Rico, pawis na pawis at puno ng takot. Ngunit hindi ang satellite ang inaalala niya. Mama! Si Isabella! Ang sigaw ni Rico, ang boses nito ay puno ng panik. Nalaman niya. Nalaman niya ang tungkol sa video at may kasama siyang mga abogado. Naramdaman ni Fiorella ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang bagong piraso ng puzzle ang biglang pumasok sa laro. Ang mitsyang sinilaban niya ay nagsisimula ng sumabog sa mga direksyong hindi niya inaasahan. Tumingin si Doña Consolacion kay Fiorella. Ang kanyang mga mata ay puno ng lason at puot. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro? Kung babagsak kami, sisiguraduhin kong kasama ka naming lulubog sa impyerno. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Fiorella ang isang maliit na pulang ilaw sa suot na brosya ni Doña Consolacion, isang mikropono. Ang lahat ng sinabi niya ay nire-record din ng matanda. Ang dangal ay parang salamin, Consolacion. Kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin mo, kitang-kita pa rin ang mga lamat. Ang malamig na tinig ni Fiorella ay umalingaw-ngaw sa silid.
Kasing talim ng isang operasyon na naglalantad sa bulok na bahagi ng isang sugat. Hindi siya natinag nang makita ang maliit na pulang ilaw sa brosya ng matanda. Sa halip, isang dahan-dahang pagkurap lamang ang kanyang itinigon. Tila isang reyna na nakatunghay sa isang desperadong hakbang ng isang talunan. Nabalik ang tensyon sa pintuan nang pumasok si Isabela. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at marahas. Ang tunog ng kanyang matutulis na takong sa sahig ay tila mga saksak ng galit. Hindi na ito ang sopistikadong babae na nakita ni Fiorella sa mga magasin. Ang kanyang makeup ay bahagyang kumalat at ang kanyang mga mata ay puno ng apoy ng isang taong naramdamang niloko. So, ito pala ang itinatago niyo sa akin? Ang sigaw ni Isabela habang winagayway ang kanyang cellphone sa harap ni Rico at Konsolasyon. I saw the leaked video. Ang buong Forbes Park, ang buong bansa, pinagpipiestahan na ang dumi ng pamilyang ito. Rico, sabi mo sa akin ay malinis ang lahat. Sabi mo ay isang baliw na asawa lang ang pinalayas mo. Isabela, magpaliwanag ako. Ang nauutal na sambit ni Rico habang sinusubukang lumapit sa kanyang asawa. Ngunit isang malakas na tunog ng sampal ang bumitak sa hangin. Ang mukha ni Rico ay lumingon sa lakas ng tama at ang katahimikang sumunod ay tila mas lalong nagpabigat sa atmosfera ng silid. Don't touch me! Ang diring-direng sabi ni Isabela. Hindi ako papayag na madamay ang pangalan ng pamilya ko sa inyo. My lawyers are already filing for a prenuptial claim. I want out, Rico. I want out before the ship sinks completely. Napaupo si Doña Consolacion sa malapit na sofa. Ang kanyang mukha ay biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang tinitingalang power couple ay nagkakagulo sa harap mismo ng babaeng nais niyang durugin. Nanatiling nakatayo si Fiorella sa gilid, tila isang manonood sa isang dula na siya mismo ang nagsulat ng script. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at kinuha ang isang maliit na device, isang signal jammer, na kanina pa niya aktibado. Masyado kayong kampante sa teknolohiya, Donya. Ang pabulong na sabi ni Fiorella habang nakatingin sa brosya ng matanda. Ang recorder na yan, wala itong nakuha kundi static. Sa tingin niyo ba ay papasok ako sa isang laban nang hindi alam ang bawat barahan niyo? Kinuha ni Fiorella ang kanyang tablet at ipinakita ang isang live graph. While you were all shouting, the stocks of Illustre Aerospace just dropped by another 15%. Ang publiko ay hindi lang galit, Konsolasyon. Sila ay nandidiri. At sa mundo ng negosyo, ang pandidiri ay mas malala pa sa pagkalugi. Hayop ka, Fiorella. Ang bulyaw ni Rico na ngayon ay wala na sa sarili. Sinira mo ang lahat. Sinira mo ang buhay ko. Hindi, Rico. Ang mahinang tugon ni Fiorella habang tinitingnan ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng paltos sa pagtatrabaho para sa pamilyang ito. Kayo ang sumira sa sarili niyo noong gabing itinulak niyo ako sa hagdanan. I am just the mirror reflecting your own monsters. Ang ginintuang sandali ng gabing iyon ay nang dahan-dahang ayusin ni Fiorella ang kanyang mga manggas. Ang simpleng kilos na ito ay nagpaalala sa kanya na wala na ang mga mantsa ng sabon sa kanyang braso. Napalitan na ito ng sutla ng tagumpay. Ramdam niya ang bawat hibla ng tela, isang konkretong patunay ng kanyang paglalakbay mula sa abo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpatahimik sa lahat. Isang matandang lalaki na nakasuot ng uniforme ng isang draper ang pumasok sa silid. Ito si Mang Teroy, ang matagal nang nanilbihan sa mga ilustre na dati ay lihim na nagbibigay ng pagkain kay Fiorella noong siya ay ginugutom pa sa mansyon. Ma'am Fiorella, may kailangan po kayong malaman. Ang nanginginig na sabi ni Mang Teroy habang may hawak na isang lumang envelope. Noong gabing iyon sa ospital, hindi lang po pagpapalaglag ang nangyari. May isa pang dokumento na itinago, si Doña Consolacion. Napatayo si Doña Consolacion ng may biglang lakas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Teroy, manahimik ka. Umalis ka rito.
Ngunit huli na, inabot ni Mang Teroy ang sobre kay Fiorella. Sa bawat segundong binubuksan ni Fiorella ang papel, ang tunog ng pagkapunit ng envelope ay tila bawat tibok ng kanyang puso. Nang mabasa niya ang nilalaman, ang mundo ni Fiorella ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay naging mababaw. Tumingin siya kay Doña Consolacion nang may bagong uri ng kilabot at galit. Ano ito? Ang paos na tanong ni Fiorella. Ang papel ay nanginginig sa kanyang kamay. Consolacion, ano ang ginawa mo? Ang cliffhanger ng gabing iyon ay hindi ang pagbagsak ng stocks, kundi ang katotohanang nakasulat sa medical na ulat na hawak ni Fiorella. Isang katotohanang magbabago sa lahat ng alam niya tungkol sa gabing nawala ang kanyang anak. Pinirmahan ko ang dokumentong yan dahil iyon ang mas madali para sa lahat, Fiorella. Isang batang mahina ang puso, anak ng isang katulong. Bakit pa natin patatagalin ang pagdurusa niya kung maaari naman nating tapusin ang lahat sa isang gabi? Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang mabisang lason na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng pagkatao ni Fiorella. Ang papel na hawak niya, ang tunay na medical report, ay nagsasabi ng isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Ang kanyang anak ay hindi agad namatay sa pagkahulog niya sa hagdanan. Ang bata ay may mahinang tibok pa ng puso. Isang munting laban para sa buhay na kailangan lang ng isang agarang operasyon. Ngunit ang kanyang biyenan, sa ngalan ng pagmamadaling mapalaya siya at mabura ang anumang ugnayan niya sa mga ilustre, ay tumanggi sa operasyon. Pinili nitong hayaang pumanaw ang bata para lamang masiguro ang pirma ni Fiorella sa annulment papers. Naramdaman ni Fiorella ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tila puno ito ng mga bubog na bawat paglunok niya ay nagdudulot ng dugo. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang katawan ay naging kasing tigas ng marmol. Ngunit sa loob niya, ang bawat pader ng kanyang pagtitimpi ay gumuho. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng talino, ay napalitan ng isang itim na kawalan, isang galit na hindi na kayang sunugin ng anumang apoy. Dahan-dahan niyang itinupi ang papel at inilagay sa loob ng kanyang bulsa. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay tumpak at malamig. Tiningnan niya ang kanyang biyenan, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mangangaso na nakita na ang leeg ng kanyang huli. Umalis na kayo, ang tanging sabi ni Fiorella. Ang boses niya ay kasing lalim ng isang libingan. Bago ko makalimutan na tao rin ang kaharap ko, kinabukasan, isang hindi inaasahang mensahe ang natanggap ni Fiorella mula kay Rico. Isang imbitasyon para sa isang pribadong pag-uusap sa isang tagong hardin malapit sa Intramuros, isang lugar na dati nilang pinupuntahan noong bago pa lamang silang magkasintahan. Nang dumating si Fiorella, ang amoy ng mga bulaklak ng ilang-ilang ay humahalo sa amoy ng lumang pader na bato. Nakita niya si Rico na nakaupo sa isang bangko, mukhang miserable at tila pasan ng buong mundo. Nang makita siya nito, mabilis itong tumayo at lumapit. Ang mga mata nito ay namumula sa puyat at posibleng mga luha. Fiorella, salamat at dumating ka. Ang boses ni Rico ay puno ng panginginig. Hindi ako makatulog. Ang lahat ng nangyayari. Ang galit ni Isabela, ang pagbagsak ng kumpanya. Pakiramdam ko ay sinusunog ako ng buhay. Patawarin mo ako. Alam kong wala akong karapatang humingi nito, pero biktima lang din ako ni Mama. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang takot ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Fiorella habang pinapanood ang pag-arte ng kanyang asawa. Alam niyang ito ang huling barahan ni Rico, ang gamitin ang kanilang nakaraan para makuha muli ang kanyang loob at iligtas ang proyekto. Gusto mo ba talagang ayusin ang lahat, Rico? Ang tanong ni Fiorella, habang dahan-dahang lumalapit at hinahayaan ang sarili na maamoy ang pamilyar na pabango ng lalaki. Isang bahagi ng kanyang plano ang magpanggap na lumalambot ang kanyang puso.
Oh, gagawin ko ang lahat. I'll leave Isabella, I'll fight Mama. Tulungan mo lang ako sa satellite project. Kung maayos natin yon, magkakaroon tayo ng bagong simula. For the sake of our child, Fiorella, let's do this together. Pagmamakaawa ni Rico, habang dahan-dahang iniaabot ang kanyang kamay para hawakan ang pisngi ni Fiorella. Naramdaman ni Fiorella ang kilabot sa pagdampi ng mga daliri ni Rico, ngunit hindi siya umiwas. Sa halip, tiningnan niya ito ng may tila pagmamahal, isang maskara na sadyang idinisenyo para sa sandaling ito. Sige Rico, ipakita mo sa akin ang lahat ng mga financial records ng Illustre Aerospace. Ipakita mo sa akin kung saan napupunta ang pondo ng gobyerno para sa satellite. Kapag napatunayan ko ang katapatan mo, aayusin ko ang formula para sa'yo. Ang pabulong na sabi ni Fiorella, ang kanyang hininga ay dumampi sa tainga ni Rico. Hindi alam ni Rico na habang nananalo ang kanyang akalang pag-ibig, ay siya namang paghila ni Fiorella sa kanya patungo sa isang bitag na walang takasan. Ang bawat impormasyong ibibigay ni Rico ay magiging ebidensya ng malakihang korupsyon na magpabagsak hindi lang sa kanya, kundi sa buong angkan ng mga ilustre. Mula sa malayo, sa loob ng isang itim na sasakyan, nakatingin si Mateo sa pamamagitan ng isang binocular. Ang kanyang mga panga ay mahigpit na magkadikit habang nakikita ang lapit nina Fiorella at Rico. Kahit alam niyang bahagi ito ng plano, isang hindi maipaliwanag na kirot ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Natatakot siya na sa gitna ng paghihiganti, baka muling makuha ni Rico ang puso ni Fiorella. Ang cliffhanger ng hapon na yon ay nang dahan-dahang iyuko ni Rico ang kanyang ulo para halikan si Fiorella. Ang tunog ng mga kuliglig sa hardin ay tila isang babala. Hahayaan ba ni Fiorella na madampian siya ng mga labi ng lalaking pumatay sa kanyang anak para lamang sa kanyang paghihiganti? O ang kanyang galit ay mas matimbang kaysa sa anumang sakripisyo? Huwag mong dungisan ang alaala ng anak ko sa pamamagitan ng maruming labi mo, Rico. Hindi pag-ibig ang kailangan ko sa iyo, kundi ang katotohanan. Ang mga salitang ito ay tila isang malamig na buhos ng tubig na nagpasinghap kay Rico. Eksaktong sandali, bago pamandaitin ng kanyang mga labi, ang balat ni Fiorella. Sa gitna ng madilim at tahimik na hardin ng Intramuros, kung saan ang amoy ng lumang bato at lumot ay tila nagpapabigat sa hangin, dahan-dahang lumayo si Fiorella. Ang kanyang anyo ay tila isang estatwa ng hustisya, matikas, walang kibo, at hindi matitinag. Naramdaman ni Fiorella ang matinding panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan na nadampian ng mga daliri ni Rico ay tila nag-aapoy sa pandidiri. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad, isang pisikal na reaksyon sa pagtatangkang pagsasamantala ni Rico sa kanilang nakaraan. Ngunit pinanatili niya ang kanyang mukha na blangko. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lalaki. Tila sinusuri ang bawat hibla ng kasinungalingan sa mukha nito. Ang mga files, Rico. Ibibigay mo sa akin ang access sa financial server ng Illustre Aerospace. Ang utos ni Fiorella, ang boses niya, ay walang bahid ng emosyon. Iyan lang ang tanging paraan para maipakita mo sa akin na seryoso ka sa bagong simula na sinasabi mo. Ibibigay ko, Fiorella. Lahat ibibigay ko. Ang mabilis na sagot ni Rico, ang desperasyon ay mababakas sa bawat paghinga niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-type. Nakasend na sa email mo ang master password. Nandyan ang lahat. Ang pondo mula sa gobyerno, ang mga offshore accounts ni Mama. Lahat. Gamitin mo yan para ayusin ang satellite. At pagkatapos ay magsasama na tayo, di ba? Isang tipid na ngiti ang isinagot ni Fiorella. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa sandaling makuha niya ang kumpirmasyon sa kanyang sariling device, naramdaman niya ang isang matinding bugso ng tagumpay. Hawak na niya ang katibayan ng 5 taong pagnanakaw ng pamilya Illustre sa kaban ng bayan. Kinabukasan, ang katahimikan ng umaga
ay binuwag ng sabay-sabay na pagkilos ng katarungan. Sa loob ng National Bureau of Investigation, hindi na isang biktima ang nakaupo, kundi isang saksi na may dalang mga dokumentong kasing talim ng mga balisong. Ang bawat pirma ni Fiorella sa mga affidavit ay tila bawat saksak sa puso ng imperyong itinayo sa kasinungalingan. Sa mansyon ng mga ilustre, ang amoy ng bagong timplang kape ni Doña Consolacion ay hinaluan ng amoy ng takot. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng kanilang malawak na gate ay tila isang nakakabinging koro ng pagtutuos. Ang mga katulong ay nagtatakbuhan, ang mga gamit ay nagkakabagsakan sa sahig sa gitna ng kaguluhan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang sigaw ni Doña Consolacion habang pilit na hinaharangan ang mga opisyal na pumapasok sa kanyang sala. Hindi niyo kami kilala. Kami ang mga ilustre. Ma'am, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo at para sa inyong anak. Ang mariing pahayag ng opisyal habang ipinapakita ang papel. Corruption, plunder, at violation of intellectual property rights. Kasama na rin ang obstruction of justice tungkol sa isang lumang medical case. Nang makita ni Rico ang mga pulis, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tumingin siya sa kanyang telepono at nakita ang isang huling mensahe mula kay Fiorella. Ang katotohanan ay hindi nagpapalaya, Rico. Ang katotohanan ay nagpaparusa. Ang gintong sandali ng umagang yon ay nang dahan-dahang haplusin ni Fiorella ang isang maliit na kwintas na may pendant na bituin, ang huling regalo ni Mateo sa kanya. Sa kabila ng kaguluhan ng mga balita sa telebisyon na nagpapakita sa pag-aresto sa mga ilustre, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng galit, ay tila isang malawak na karagatan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Napagtanto niya na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa kaaway, kundi sa pagbawi sa sariling dangal na matagal nang ninakaw. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang hindi inaasahang tawag mula kay Isabela ang bumasag sa kanyang panandaliang kapayapaan. Ang boses nito ay puno ng takot at pagmamakaawa. Fiorella, kailangan mo akong tulungan, ang pabulong na sabi ni Isabela. Si Rico, hindi mo siya kilala kapag wala na siyang matakasan. Mayroon siyang itinatago, isang bagay na mas malala pa sa mga accounts na nakuha mo at nasa kamay niya si Mateo. Naramdaman ni Fiorella ang paghinto ng pag-ikot ng kanyang mundo. Ang takot na akala niya ay tapos na ay muling gumapang sa kanyang likuran. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tumayo sa kilabot. Kung nasa panganib si Mateo dahil sa kanyang paghihiganti, kailanman ay hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Ang cliffhanger ng sandaling iyon ay ang tunog ng isang putok mula sa kabilang linya ng telepono na sinusundan ng isang mahabang katahimikan na tila humihigop sa lahat ng pag-asa. Isang putok lang, at ang mundong pilit kong binuo sa loob ng 5 taon ay tila gumuho na parang kastilyong buhangin sa harap ng malupit na alon. Ang boses ni Fiorella ay nanginginig habang hawak ang kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gitna ng nakakabinging katahimikan na sumunod sa tunog ng putok ng baril. Ang bawat segundo ay tila 1 taon ng paghihirap. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng lakas, narinig niya ang mahinang boses ni Mateo sa kabilang linya. Humihinga ng malalim, kasunod ang tunog ng pagbagsak ng isang metal na bagay sa sahig. Fiorella, ayos lang ako. Ang baril. Sa kisame itinires ni Rico, ang pabulong na sabi ni Mateo. Ang boses ay puno ng pagod. Nandito ang mga pulis. Nahuli na siya. Isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa mga labi ni Fiorella. Ngunit ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Alam niyang ang sugat ng kahapon ay hindi lamang maghihilom sa pagkakakulong ni Rico. Kailangan ng buong mundo na malaman ang katotohanang pilit ibinaon sa ilalim ng mga mamahaling marmol ng pamilya ilustre. Sa loob ng ilang minuto, sa tulong ng mga eksperto sa teknolohiya na kasama niya,
Ang lihim na audio recording mula sa gabing itinulak siya ni Rico at ang tunay na medical report mula kay Mang Teroy ay kumalat sa buong social media. Ang boses ni Doña Consolacion na nag-uutos na huwag operahan ng sanggol para mapadali ang annulment ay umalingaw-ngaw sa libu-libong mga speaker at earphone sa buong bansa. Ang ingay ng mga notifications sa bawat cellphone ay tila isang malakas na koro ng paghatol. Sa mga kalsada, sa mga palengke, at sa mga opisina, tumigil ang mga tao para pakinggan ang bawat salita ng kalupitan. Ang amoy ng katarungan ay nagsimulang humalo sa hangin ng Maynila. Dinala ni Fiorella ang kanyang mga paa sa tapat ng dati nilang tirahan sa isang maliit na subdibisyon kung saan ang mga kapitbahay na dati ay tila mga hukom na humahatol sa kanya ay nakatayo ngayon sa labas ng kanilang mga gate. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Isang matandang babae, si Aling Marites, na siyang nanguna sa pagkakalat ng balitang baog at taksil, si Fiorella noon ay dahan-dahang lumapit. Ang gintong sandali ng hapon na yon ay nang yumuko si Aling Marites sa harap ni Fiorella. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Ang pagdampi ng mga kamay ng matanda sa braso ni Fiorella ay tila isang paghingi ng tawad sa lahat ng mga pasakit na idinulot ng kanilang mga mapanghusgang dila. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Fiorella na ang bigat na daladala niya sa kanyang dibdib ay unti-unting gumagaan. Bago lumubog ang araw, nagtungo si Fiorella sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang kanta ng pag-asa. Inilabas niya ang kanyang lumang singsing sa kasal, ang huling simbolo ng kanyang pagkaalipin sa mga ilustre. Ang makintab na ginto ay kuminang sa huling sinag ng araw bago niya ito ihagis ng buong lakas patungo sa malalim na asul na karagatan. Ang pagbagsak ng singsing sa tubig ay lumikha ng maliliit na bilog na unti-unting naglaho kasabay ng kanyang huling pag-iyak para sa kanyang anak. "Malaya na tayo, anak," ang pabulong niyang sabi sa hangin. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay muling nabulabog nang makatanggap siya ng tawag mula sa ospital kung saan dinala si Doña Consolacion pagkatapos ng pag-aresto. Ang boses ng doktor ay seryoso at puno ng pag-aalinlangan. "Dr. Soler, ang pasyente ay nagising na mula sa stroke. Ngunit mayroon siyang isang hiling na ayaw niyang bitawan. Sinabi niya na kung hindi kayo pupunta rito sa loob ng 1 oras, isasama niya ang huling lihim ni Rico sa kanyang hukay. Isang lihim tungkol sa tunay na nangyari sa iyong mga magulang." Naramdaman ni Fiorella ang isang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga magulang? Akala niya ay namatay sila sa isang simpleng aksidente sa dagat. Mayroon pa bang mas madilim na katotohanang itinatago ang pamilyang ito? Hindi aksidente ang pagkamatay ng mga magulang mo, Fiorella. Pinatay sila ng ambisyon ng pamilyang akala mo ay nagligtas sa iyo mula sa kahirapan. Ang boses ni Doña Consolacion ay kasing gasgas ng tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Ngunit ang bawat salita ay tila isang matalim na pako na ibinabaon sa bungo ni Fiorella. Sa loob ng puting silid ng ospital, kung saan ang tanging maririnig ay ang regular na paghinga ng makinang nagpapanatili sa buhay ng matanda. Naramdaman ni Fiorella ang paghinto ng kanyang sariling mundo. Ang puting rosaryo na hawak niya, na binalak niyang ibigay bilang simbolo ng huling kapatawaran, ay nalaglag sa sahig. Ang mga butil nito ay nagkalat tila mga luhang kristal. Nanginginig ang mga kamay ni Fiorella habang nakatitig sa nanghihinang mukha ng kanyang biyenan. Ang iro niya ay tila isang mapait na lason. Ang mga taong nagpanggap na tagapagligtas niya matapos maulila ay sila rin palang mitya ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Bakit? Ang tanging tanong na lumabas sa mga labi ni Fiorella, ang boses niya ay halos isang pabulong na pagsusumamo para sa katotohanan. Ang lupain niyo sa Palawan. Kailangan iyon ni Eduardo para sa expansion ng Ilustre Shipping. Ang paliwanag ni Consolacion,
Ang kanyang mga mata ay blangko habang nakatingin sa kisame. Tumanggi ang ama mo. Ayaw niyang ibenta ang tanging pamanang iniwan ng mga ninuno niyo. Kaya gumawa kami ng paraan. Isang aksidente sa dagat ang pinakamadaling solusyon. At para malinis ang aming konsensya, kinupkop kita. Ginawa kitang katulong sa sarili naming pamamahay habang ginagamit namin ang yaman na dapat ay sayo. Naramdaman ni Fiorella ang pagguho ng bawat pader ng kanyang pagkatao. Ang bawat taon ng paninilbihan, ang bawat sampal, at pangungutya na tinanggap niya ay bahagi pala ng isang malaking dula ng panlilinlang. Ang utang na loob na laging isinusumbat sa kanya ay isang malaking kasinungalingan. Wala siyang utang sa kanila. Sila ang may utang sa kanya. Isang buhay na hindi na kayang bayaran ng kahit anong yaman. Kasabay ng pagtatapat na yon, sa labas ng ospital, ang imperyo ng mga ilustre ay tuluyan ng nagdidilim. Sa harap ng kanilang mansyon sa Forbes Park, ang tunog ng pagpako ng mga board na may nakasulat na "Seized by the Bank" ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Ang mga mamahaling muebles ay isa-isang inilalabas ng mga movers, tila mga bangkay ng isang nakaraang karangyaan. Si Rico, na nasa loob ng isang malamig na selda, ay nakatingin sa maliliit na rehas ng bintana. Ang amoy ng pawis at luma na semento ay malayo sa bango ng kanyang opisina. Wala na si Isabela. Ang huling balita ay lumipad na ito patungong Europa. Bit-bit ang anumang perang natira sa kanya. Si Rico ay mag-isa. Nakikipag-usap sa mga anino ng kanyang sariling kasalanan. Ang gintong sandali ng gabing iyon ay nang lumabas si Fiorella sa ospital at naramdaman ang pagdampi ng malakas na ulan sa kanyang mukha. Sa gitna ng dilim, nakita niya si Mateo na naghihintay sa gilid ng sasakyan. May hawak na payong. Hindi ito nagsalita. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Doon, sa ilalim ng ulan, hinayaan ni Fiorella na kumawala ang lahat ng sakit, ang hagulgol ng isang anak na nawalan ng magulang at ang iyak ng isang inang nawalan ng anak. Tapos na, Fiorella, tapos na ang gabi. Ang mahinang bulong ni Mateo habang hinahaplos ang kanyang likod. Ngunit bago sila tuluyang umalis, napansin ni Fiorella ang isang maliit na folder na iniwan ni Mang Teroy sa loob ng sasakyan. Isang lumang titulo ng lupa at isang liham na may pirma ng kanyang ama. Sa dulo ng liham may isang address na nakasulat, isang tagong vault sa loob ng mansyon ng mga ilustre na hindi pa nadidiskubre ng mga awtoridad. May isa pa akong kailangang gawin, Mateo, ang sabi ni Fiorella. Ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag sa determinasyon. Bago nila tuluyang gibain ang bahay na yon, kailangang makuha ko ang huling piraso ng aking pagkakakilanlan. Sa dulo ng bawat kasinungalingan, palaging may isang katotohanang naghihintay na sumunog sa sinumang nagtago nito. Ang boses ni Fiorella ay naging isang malamig na bulong habang dahan-dahan niyang itinutulak ang malaking pinto ng mansyon ng mga ilustre. Ang dating makintab at marangyang tahanan ay nababalot na ngayon ng makapal na alikabok at amoy ng pagkabulok. Wala na ang mga katulong na naglilinis, wala na ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Consolacion. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanyang sariling mga hakbang sa marmol na sahig na tila mga tibok ng pusong naghahanap ng huling kapayapaan. Nagtungo siya sa silid-aklatan sa tapat ng malaking painting ni Eduardo de Ilustre. Naalala niya ang sinabi ni Mang Teroy tungkol sa tagong vault. Sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, hinaplos ni Fiorella ang gilid ng mabigat na frame ng painting. Naramdaman niya ang isang bahagyang nakaumbok na bahagi sa pader. Sa isang mabilis na pagdiin, narinig niya ang tunog ng pag-ikot ng lumang mekanismo sa loob ng pader. Kasunod ang dahan-dahang pagbukas ng isang maliit na pintuan na gawa sa bakal. Sa loob ng vault, natagpuan niya ang isang itim na folder. Nang buksan niya ito, ang mga dokumento sa loob ay tila mga buhay na saksi ng krimen.
Isang forged land title, ang liham ng kanyang ama na may mantsa ng tuyong dugo at ang plano ng pagpapalubog sa bangka ng kanyang mga magulang. Naramdaman ni Fiorella ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Ang bawat papel ay tila humihingi ng katarungan para sa mga buhay na ninakaw. Habang bitbit ang folder, lumabas si Fiorella ng mansyon. Sa labas ng gate, nakita niya ang isang tanawing hinding-hindi niya malilimutan. Isang truck ng basura ang dumaan at mula rito ay nalaglag ang isang lumang basahan. Ang basahang ginamit niya 5 taon na ang nakalilipas para linisin ang bahay na ito. Ang basahan ay marumi, punit-punit at tinatapakan na ngayon ng mga dumadaan. Ito ang perpektong simbolo ng pamilya ilustre. Itinapon, nilapastangan, at wala ng halaga. Pinaandar ni Fiorella ang kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa gitna ng lungsod. Sa isang madilim na kanto, nakita niya ang isang bulto ng lalaki na nakahandusay sa tabi ng mga basurahan. Ito si Rico. Dahil sa pansamantalang paglaya para sa libing ng kanyang ina, nagawa nitong tumakas ngunit wala namang mapuntahan. Ang kanyang marangyang barong ay punit-punit na at ang kanyang mga mata ay blanko habang nakatitig sa isang bote ng alak. Nang dumaan ang sasakyan ni Fiorella, sandaling nagtama ang kanilang mga mata sa pamamagitan ng salamin ng kotse. Hindi huminto si Fiorella, hindi rin siya bumaba para kutsain ito. Ang sapat na parusa kay Rico ay ang makitang ang babaeng itinapon niya sa putikan ay siya na ngayong nasa itaas, habang siya ang nasa kinalalagyan ni Fiorella noon. Ang tunog ng ulan na nagsimulang pumatak sa bubong ng sasakyan ay tila naghuhugas sa huling mantsa ng kanyang nakaraan. Ang gintong sandali ng gabing iyon ay nang mapansin ni Fiorella ang isang munting halaman na tumutubo sa pagitan ng mga bitak ng semento sa kalsada. Sa kabila ng usok at dumi ng lungsod, ang halaman ay nananatiling lunti at buhay. Ngumiti si Fiorella. Katulad ng halamang yon, nagawa niyang mabuhay at mamulaklak sa gitna ng semento ng kalupitan. Bago siya makauwi sa kanyang hotel, isang balita sa radyo ang nagpatigil sa kanyang mundo. Isang malaking pagsabog ang naganap sa warehouse ng Illustre Shipping sa Palawan. Ang mga awtoridad ay naniniwalang ito ay sinadya para burahin ang mga ebidensya ng ilegal na operasyon ng kumpanya. Naramdaman ni Fiorella ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Kung binubura na nila ang mga ebidensya, ibig sabihin ay may isa pang tao na mas mataas pa kina Rico at Consolacion ang nagpapatakbo ng lahat. Mayroon pa bang mas malaking kaaway na nagtatago sa anino? Ang cliffhanger ng gabing iyon ay nang mapansin ni Fiorella ang isang itim na van na kanina pa sumusunod sa kanyang sasakyan. Sa bawat kanto na kanyang nililiko, ang van ay nananatiling nakabuntot. Nang tumigil siya sa isang pulang ilaw, bumukas ang pinto ng van at isang lalaking nakamaskara ang dahan-dahang bumaba. May hawak na isang sobrang may tatak ng pamilya, ilustre. Ang pinakamahirap na bahagi ng paglalakbay ay hindi ang pag-akyat sa tuktok, kundi ang pagbitaw sa mga batong nakatali sa iyong mga paa na pumipigil sa iyo na lumipad. Ang boses ni Fiorella ay banayad. Halos sumasabay sa himig ng hanging gabi habang dahan-dahan niyang binubuksan ang sobrang iniabot ng lalaking nakamaskara. Inaasahan niya ang panganib, ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi banta, kundi isang huling hiling ng katarungan. Sa loob ng sobre ay ang mga susi ng lumang mansyon sa Palawan at ang mga dokumentong magpapatunay na ang lahat ng lupain ay muling nakapangalan sa kanya. Ang lalaki ay isa lamang mensahero ng isang dating tauhan ni Eduardo na hindi na matiis ang bigat ng lihim na daladala. Nang dumaan ang mga araw, ang ingay ng paghihiganti ay unti-unting napalitan ng katahimikan ng pagbubuo. Sa gitna ng isang malawak at maaliwalas na hardin, nakatayo si Fiorella sa harap ng isang bagong gusali. Hindi ito isang laboratorio o isang opisina ng kumpanya. Ito ay ang Angel's Haven,
Isang pundasyong inialay niya para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso at biktima ng karahasan. Ang gintong sandali ng umagang iyon ay nang dahan-dahang hilahin ni Fiorella ang tali para ilantad ang pangalan ng pundasyon. Nang makita niya ang pangalang Angel na nakaukit sa ginto, naramdaman niya ang isang mainit na daloy ng luha sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang inang sa wakas ay nabigyan ng marangal na tahanan ang alaala ng kanyang anak. Ang amoy ng mga bagong tanim na rosas at sampagwita ay humahalo sa amoy ng pag-asa, tila isang banal na basbas mula sa langit. Sa gitna ng mga panauhin, nakita niya si Mateo. Hindi ito lumapit agad. Pinanood lang siya nito nang may paghangang higit pa sa talino. Isang paghangang para sa kanyang katatagan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, dahan-dahang lumapit si Mateo at tumayo sa kanyang tabi. Nagawa mo na, Fiorella. Nakatayo ka na sa sarili mong mga paa nang walang anino ng kahit sino. Ang mahinang sabi ni Mateo, ang boses nito ay puno ng katapatan. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Mateo. Ang tugon ni Fiorella habang dahan-dahang itinatampisaw ang kanyang mga daliri sa malamig na tubig ng fountain sa harap ng pundasyon. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang mga bituin ay hindi lang para pag-aralan, kundi para magsilbing gabay sa dilim. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Fiorella. Walang mali siya, tanging init ng pag-unawa at pangako ng proteksyon. Sa ilalim ng sikat ng araw, naramdaman ni Fiorella na ang mga pilat sa kanyang puso ay unti-unti nang naglalaho, napapalitan ng isang bagong balat na mas matibay at mas marunong magmahal. Sa huling bahagi ng araw, nagtungo si Fiorella sa isang munting dambana na itinayo niya sa loob ng pundasyon. Doon, itinirik niya ang 3 puting kandila, isa para sa kanyang ama, isa para sa kanyang ina, at isa para sa kanyang anak. Ang mahinang sayaw ng apoy ng mga kandila ay tila pagsang-ayon ng universo sa kanyang kapayapaan. Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang lumapit ang isang maliit na batang babae. May dalang isang susi na nakatali sa isang pulang ribon. Ma'am, may nag-iwan po nito sa gate. Sabi po ay para sa tunay na may-ari ng bukas. Nang tingnan ni Fiorella ang susi, nanlaki ang kanyang mga mata. Iyon ang orihinal na susi ng bahay ng kanyang mga magulang sa Palawan. Ang susi na akala niya ay nawala na kasabay ng kanilang pagpanaw. Isang maliit na papel ang nakalakip dito na may sulat kamay na pamilyar na pamilyar. Ang bawat hakbang pabalik sa lupang sinilangan ay tila paghaplos sa isang lumang sugat na hindi na kumikirot, kundi nagpapaalala na lamang ng lakas ng pusong nagtiis. Ang boses ni Fiorella ay naging kasing dulas ng sutla habang naglalakad siya sa ilalim ng dambuhalang punong narra sa likod ng kanilang lumang bahay sa Palawan. Kasama niya si Mateo, na tahimik na nagmamasid, tila isang aninong nagbibigay ng proteksyon at init. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ambon at ang alat ng dagat na dala ng hangin ay tila mga yakap mula sa kanyang kinalimutang kamusmusan. Dahan-dahan silang humukay sa ilalim ng mga ugat ng punong narra. Ang tunog ng talim ng pala na tumatama sa tuyong lupa ay ang tanging musikang naririnig sa paligid. Nang maramdaman ni Fiorella ang isang matigas na bagay, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang maliit na latang biskwit na kinalawang na sa paglipas ng panahon ang kanilang nakuha. Sa loob ng lata, walang ginto o mamahaling hiyas, ngunit para kay Fiorella, ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Naroon ang isang lumang teleskopyo na gawa sa tanso, ang unang instrumentong ginamit niya noong bata pa siya para silipin ang mga bituin kasama ang kanyang ama. Naroon din ang isang sulat, para sa aking munting bituin, ang basa ni Fiorella sa nanginginig na tinig. Huwag mong hahayaan na limitahan ng lupa ang iyong pangarap. Ang iyong talino ay isang regalo na mas malayo pa ang mararating
kaysa sa mga linyang iginuhit ng tao sa mapa. Lumipad ka, Fiorella. Ang gintong sandali ng hapon na yon ay nang itaas ni Fiorella ang teleskopyo patungo sa asul na langit. Naramdaman niya ang isang matinding koneksyon sa kanyang ama. Isang basbas na nagpatibay sa kanyang pasya. Hindi na siya ang biktima ng mga ilustre. Siya ang tagapagmana ng isang pangarap na mas malawak pa sa anumang kasinungalingan. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik si Fiorella sa Manila para sa pinakaimportanteng araw ng kanyang karera. Sa loob ng command center ng National Satellite Project, ang lahat ay nakatuon sa malalaking screen. Ang tensyon ay tila isang kable na binitas ng husto. Launch in 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Ang tunog ng pag-akyat ng rocket ay tila isang malakas na dagundong na nagpayanig sa buong gusali. Ngunit sa pandinig ni Fiorella, ito ay tunog ng kanyang sariling paglaya. Ang satellite na mariposa, ang kumpol ng lahat ng kanyang talino at pagdurusa, ay dahan-dahang lumabas sa atmosfera ng mundo. Nang makamit ng satellite ang perpektong orbit, sumabog ang palakpakan sa loob ng silid. Naramdaman ni Fiorella ang pagluwag ng kanyang dibdib. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Rico sa isa sa mga telebisyon sa lobby ng gusali. Nakaupo sa isang silya sa isang halfway house, nakatulala sa screen habang pinapanood ang tagumpay ng babaeng dati ay itinapon niya. Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay hindi na kailangan ng salita. Ang tagumpay ni Fiorella ay ang huling pako sa kabaong ng pagkatao ni Rico. Kinagabihan, nagtungo sina Fiorella at Mateo sa isang tahimik na dalampasigan sa Palawan para ipagdiwang ang tagumpay. Ang buwan ay nagniningning ng husto, tila nakikigalak sa kapayapaang natagpuan ni Fiorella. "You did it, Fiorella," ang mahinang sabi ni Mateo habang nakatayo sila sa gilid ng dagat. Hinahayaan ang malalamig na alon na dumampi sa kanilang mga paa. "The world finally knows the truth." "Hindi, Mateo. We did it." Ang tugon ni Fiorella habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. "Salamat sa hindi pagsuko sa akin nung ako mismo ay ayaw na sa sarili ko." Dahan-dahang humarap si Mateo sa kanya. Ang init ng kanyang mga palad habang hinahawakan ang mukha ni Fiorella ay tila nagpapawi sa huling lamig ng kanyang nakaraan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, dahan-dahang idinampi ni Mateo ang kanyang mga labi sa noo ni Fiorella. Isang halik na puno ng paggalang at pangako. "I want to be part of your future, Fiorella. Not as your doctor, not as your partner in science, but as the man who will love you for the rest of my life." Ang pabulong na tapat ni Mateo. Naramdaman ni Fiorella ang isang bagong uri ng kilig. Isang kilig na hindi nakakatakot, kundi nagbibigay ng katiyakan. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang lumapit ang kanilang mga mukha hanggang sa maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Isang matamis at banayad na halik ang nagtapos sa gabi, habang ang langit ay tila nagbubuhos ng libu-libong bituin bilang saksi sa kanilang bagong simula. Ang bawat peklat sa aking katawan at kaluluwa ay hindi na mga tanda ng sakit, kundi mga mapa ng aking tagumpay laban sa dilim. Ang boses ni Fiorella ay mahinahon, kasing payapa ng dagat sa madaling araw, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang antigong mesa. Hawak niya ang isang panulat, at sa harap niya ay ang puting kwaderno na ibinigay ni Mateo 5 taon na ang nakalilipas. Ngayon, ang huling pahina na lamang ang bakante. Sa bawat kumpas ng kanyang kamay, tila inililimbag niya ang huling hininga ng kanyang nakaraan. "Mahal kong Fiorella ng nakaraan," ang simula ng kanyang liham sa sarili. "Huwag kang matakot sa bawat baitang ng hagdan na iyong babagsakan. Huwag mong ikahiya ang mga kamay mong amoy sabon at puno ng paltos. Dahil ang bawat patak ng iyong luha ay siyang magdidilig sa mga bituin na iyong aabutin. Ngayon, hindi ka na anino. Ikaw na ang liwanag." Ang gintong sandali ng umagang iyon ay nang magtungo si Fiorella sa sementeryo, hindi sa malungkot at madilim na sulok, kundi sa isang maaliwalas na bahagi kung saan ang sikat ng araw ay laging nakadapo.
Sa harap niya ay ang isang magandang puntod na gawa sa puting marmol. Nakaukit doon ang pangalang Angel Solar, isang pagkilala sa anak na kailanman ay hindi niya nakasama, ngunit naging gabay niya sa bawat hakbang. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang kumpol ng mga sariwang bulaklak ng ilang-ilang. Ang halimuyak nito ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin, tila isang pasasalamat mula sa kabilang buhay. Maayos na ang lahat, anak, ang pabulong niyang sabi habang hinahaplos ang makinis na bato. Ang bawat batang babae na tutulungan ng iyong pundasyon ay magdadala ng iyong pangalan, hindi ka malilimutan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang balita ay mabilis na kumalat tungkol sa huling hatol ng hukuman. Si Rico Ilustre ay sentenced sa habambuhay na pagkabilanggo dahil sa plunder at sa iba pang mga krimen. Ang kumpanya nila ay tuluyan ng binili ng isang international conglomerate at ang bawat sentabo ng kanilang yaman ay napunta sa mga biktima ng kanilang korupsyon. Ang pangalang Ilustre, na dati ay simbolo ng kapangyarihan, ay naging isang babala na lamang sa kasaysayan ng bansa. Nabalik ang diwa ni Fiorella nang maramdaman niya ang init ng isang kamay sa kanyang balikat. Si Mateo. Nakatayo ito sa kanyang tabi, suot ang isang malawak na ngiti na nagpapakita ng tunay na kaligayahan. Handa ka na ba para sa ating susunod na misyon? Ang tanong ni Mateo. Ang boses ay puno ng sigasig. Ang Angel's Haven ay mayroon ng 10 sangay sa buong Pilipinas. Maraming kababaihan ang naghihintay sa iyong kwento. Tumayo si Fiorella at hinarap ang lalaking naging sandigan niya. Handa na ako, Mateo. Hindi na ako natatakot na magbahagi ng aking sugat dahil alam kong ang aking mga sugat ang magbibigay ng lakas sa iba para gumaling. Naglakad silang magkahawak kamay palabas ng sementeryo. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa tuyong dahon ay tila isang ritmo ng isang bagong kanta. Sa bawat tao na nadaraanan nila, ang mga ngiti at pagbati ay hindi na para sa asawa ng isang ilustre, kundi para kay Dr. Fiorella Solar, ang babaeng nagmula sa putikan ngunit nagawang yakapin ang kalangitan. Sa huling pagkakataon, tumingala si Fiorella sa asul na langit. Sa malayo, alam niyang nandoon ang satellite na Mariposa, tahimik na nagmamasid sa mundo. Ang bawat signal na ipinapadala nito ay tila isang mensahe ng pag-asa na umaabot sa bawat sulok ng bansa. Ang anino ng kahapon ay pinalitan na ng liwanag ng bukas, ang huling bulong ni Fiorella sa hangin, bago siya tuluyang sumakay sa sasakyan patungo sa kanyang bagong buhay. Sa dalampasigan ng Palawan, kung saan ang buhangin ay kasing puti ng mga pangarap na dati ay inakalang naglaho na, dahan-dahang naglalakad si Fiorella habang ang papalubog na araw ay nagpapakita ng mga kulay ng lila at ginto sa langit. Ang tunog ng banayad na alon na humahampas sa kanyang mga paa ay tila isang mahinahong musika na nagpapatahimik sa anumang ingay na natitira sa kanyang puso. Nakatayo siya sa harap ng kanyang muling naayos na tahanan, isang bahay na wala na rito ang amoy ng luma at pagkabulok, kundi napalitan na ng bango ng mga sariwang bulaklak at ang malinis na hangin mula sa dagat. Ang bawat sulok ng lupaing ito ay naging saksi sa kanyang pagbabalik. Hindi na bilang biktima, kundi bilang isang babaeng ganap ng malaya at buo. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi habang dahan-dahang iniisip ang balitang natanggap niya kaninang umaga tungkol sa huling hatol kay Rico. Sa loob ng kanyang isipan, hindi na siya nakakaramdam ng matinding galit na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Ang dating puot ay napalitan na ng isang uri ng habag para sa mga taong naging alipin ng kanilang sariling kasakiman hanggang sa huli. Ang pagpapatawad para kay Fiorella ay hindi nangangahulugang pagbura sa alaala ng sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang diktanan ng sakit na yon ang kulay ng kanyang bukas. Hindi na niya kailangan ang paghingi ng tawad mula sa mga ilustre upang maging payapa, dahil ang kanyang tagumpay
at ang libu-libong kababaihang natutulungan ng kanyang pundasyon ang naging pinakamabisang lunas sa kanyang mga sugat. Naramdaman ni Fiorella ang pagbalot ng isang mainit na bisig sa kanyang baywang mula sa likuran, at ang pamilyar na bango ni Mateo ay tila isang huling piraso ng puzzle na nagpakumpleto sa kanyang katahimikan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Pinapakinggan ang regular at matatag na tibok ng puso nito na naging kanyang bagong kanlungan. Sa ilalim ng unang bituin na nagpakita sa langit, napagtanto niya na ang tunay na kapayapaan ay ang presensya ng isang taong nirerespeto ang iyong talino at minamahal ang iyong mga pilat nang walang pag-aalinlangan. Wala nang kailangang patunayan, wala nang kailangang habulin, dahil sa piling ni Mateo, natagpuan niya ang katarungang hindi na ibibigay ng anumang hukuman, ang katarungan ng pagiging tunay na mahal at pinahahalagahan. Ang kwento ng kanyang buhay, mula sa dumi ng sapatos ng mga ilustre hanggang sa ningning ng satellite na mariposa sa kalawakan, ay naging isang buhay na paalala na ang tunay na dangal ay hindi nanggagaling sa isang tanyag na apelyido, kundi sa katatagan ng sariling kaluluwa. Ang bawat sakripisyo ay dapat inilalaan sa mga taong marunong magpahalaga, at ang bawat pagbagsak ay isa lamang pagkakataon para muling bumangon ng mas matatag at mas matalino. Habang dahan-dahang naglalaho ang huling sinag ng araw, alam ni Fiorella na ang anino ng kahapon ay tuluyan ng natunaw sa liwanag ng isang bukas na puno ng pag-asa. Sa huling sandali ng katahimikan, isang munting na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpapahayag na sa wakas, ang mariposa ay malaya na sa kanyang kuko at handa nang lumipad patungo sa kawalang hanggan. Ang bawat bakas ng kanilang mga paa sa buhangin ay dahan-dahang binubura ng dagat, tila huling paalam sa bawat sakit ng kahapon upang bigyang daan ang isang bukas na wala ng luha, dahil tapos na ang panahon ng pagdurusa at nagsimula na ang panahon ng tunay na kaligayahan. Habang dahan-dahang binubura ng dagat ang mga huling bakas sa buhangin, tanging ang ningning ng mga bituin ang nananatiling saksi sa isang buhay na muling nabuo sa gitna ng pagsubok. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pananatili sa bawat yugto ng paglalakbay ni Fiorella. Habang binubuo ko ang bawat bahagi ng kwentong ito, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot sa aking puso. Lalo na sa sandaling duguang nakahiga si Fiorella sa paanan ng hagdan, habang marahas na tinatalikuran ng pamilyang akala niya ay kanyang kanlungan. Ang bawat salita ng pagtataksil at pangmamaliit na kanyang natanggap ay hindi lamang basta piksyon. Ito ay boses ng maraming kababaihan sa ating lipunan na pilit ibinabaon sa limot ang kanilang sariling talino at halaga. Ang obrang ito ay bunga ng malalim na pagmumuni-muni at pagkilala sa hindi matitinag na espiritu ng bawat mariposa na piniling maging arkitekto ng sarili nilang langit sa halip na manatiling alipin ng isang maruming kahapon. Sa puntong ito, nais kong mag-iwan ng isang tanong na maaari nating pag-isipan. Kung kayo ang nasa katayuan ni Fiorella, pipiliin niyo rin bang muling buksan ang inyong puso sa pag-ibig pagkatapos madurog ng paulit-ulit? O sapat na sa inyo ang makitang bumagsak ang mga taong nanakit sa inyo? Napaka-importante sa akin na marinig ang inyong mga saloobin. Habang pinapakinggan niyo ang boses na ito, nasaan ba kayo ngayon? Baka naman nagluluto kayo para sa hapunan, nagtitiklop ng mga damit, o baka nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ibahagi niyo naman sa ating comment section ang inyong mga karanasan o kahit isang maikling, "Kumusta?" Dahil dito sa ating komunidad, bawat boses ay mahalaga at bawat kwento ay may nakikinig. Huwag niyo ring kalimutang pindutin ang like at i-share ang kwentong ito para mas marami pa tayong maabot na pusong kailangan ng pag-asa at paggaling. Naway matagpuan niyo rin ang inyong sariling teleskopyo, ang lakas na tumingin ng lampas sa inyong mga pasakit at makita ang nagniningning na bukas na naghihintay sa inyo.
Manatili kayong matatag, maganda, at malaya sa inyong sariling paraan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Pamagat ng kwento, ang mariposa sa pagitan ng mga bituin, ang pagbangon ni Fiorella, laruin. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang sipi ng kwentong ito ay pag-aari ng channel Loveverse, Panmonmat.